Hello guys, welcome back to my channel. For today's guys, update lang tayo sa mga tinanim ko no March 4. Yung mga succulents from Tynesia Succulents Collection. Simulan na natin kay Fat Beauty. Ito guys, si Fat Beauty okay naman siya, maganda, tsaka wala akong nakikitang problema. Naipat ko sila nung March 4, tama, dumating sila nung March 3 kasi kinabukasan ako agad nagpapate. Wala namang problema sa mga ano nila, hindi naman sila nagmamashi, dry naman sila, kaya pinapat ko kaagad. And then next natin is si Elise. Ganun pa rin, maganda pa rin naman siya, wala ring mashi leaves. Wala pang dilig to guys, anyways, wala pa pala silang mga dilig, hindi ko pa sila nadilig mula nung napat ko. Inasprayan ko lang sila ng fungicide. After 3 days ko silang napat, nag-spray akong fungicide sa ibabaw lang talaga, mabilis lang para hindi sila masok agad. Tapos eto si Silk Veil 3 head, bumuka na siya, isang pat ko na lang sa malaking pat. Tapos ayan, okay naman siya rin, may mga dry leaves, umiinom sila sa bottom leaves nila kaya dry leaves. And then ito si Mikaduki Bijin. Ang hirap ano niya pangalan, Mikaduki Bijin. Di ko alam kung anong other IDs niya kasi, pero Mikaduki Bijin ang binigay ni seller na ID. Okay rin siya, wala ring mga mushy leaves, wala ring ano, okay naman yung ilalim niya. Tsaka ito si sinong na to, avocado cream, ganun din, okay din siya, wala ring mashi. Tsaka si Fred Ives, Crested Fred Ives, ganun pa rin, ganda rin. Ano na siya guys, mayroon na siyang mga aerial roots sa likod, ayan o, tumutubo na. Pwede ko na siyang ilabas dun sa rain or shine, siguro dun sa aking mga rain or shine na ano dun, kasi may space pa doon. Kasi matibay naman to si Fred Ives eh. Inantay ko lang talaga siya mag-staple, tapos ilalabas ko siya dun sa rain or shine. And then ito si Red Ball Vampire, maganda na rin siya. Tingin ko ano na siya, okay naman siya. Tapos may mga stain lang siya ng ano, fungicide, pero okay pa rin, okay naman siya. Bale, di pa dumarating yung isa pang na-order ko doon, same shop. Sabi kasi ano eh, March 9, pero nagka-problema dun sa isa kong succulents. Parang nagrat yata yung stem, kaya ni-move niya yung delivery. Para daw makapagpa-air dry siya ng kapalit. Kaya ito, waiting siya ng kasama. Okay naman. Tsaka si Darly Sunshine, ganun din. Darly Sunshine, okay na rin siya. Inalis ko na yung mga stick niya dito kasi nakatayo na siya eh, kaya niya nang tumayo mag-isa niya. And then ito yung free natin na zebra. Nagkaroon siya ng ano, parang ewan ko lang, na ano siya dyan, parang nagkaroon siya ng dark, parang rat ba siya. Pero kapag hinahawakan ko naman, di naman siya nabubunot or na sunburn siguro, sobrang init kasi dito eh. Yung mga bibis niya nag-sunburn siguro yan kasi hindi naman siya natutunaw. Ayan, yan po ang kanyang update. And then may isa pala akong casualties guys, kasabay nila si Cubic Frost. Sabi ko na nga ba eh, para may problema si Cubic Frost eh. Ayan siya guys, ito nang update sa kanya ngayon. Naglagas yung lahat ng leaves niya. Nung dumating kasi siya nung March 3, while unboxing guys, napansin ko na talaga naglalagas yung dahon niya. Akala ko ano lang, dahil lang sa shipments na alog siguro kaya naglagas, pero kinabukasan pinat ko siya, nagpat ako, medyo okay pa siya, pero may nahuhulog na ng mga leaves. And then ng Saturday, kasi Thursday dumating, Friday nagpat ako, and then Saturday kinabukasan ng morning binisit ko sila, kita ko na lang halos lahat ng dahon niya nalaglag na. Tsaka nung chinek ko yung stem niya is rat na yung gitna, may itim na sa gitna. Ayun,
Hindi naman siguro ano. Tapos minessage ko agad si seller, in-inform ko siya regarding dito sa cubic frost kung anong magiging solution, kasi hindi naman sa akin yung problema. Parang naipadala niya ata na hindi niya ata na-check na may problema na yung stem niya. Sabi niya hanap siya ng kapalit, or kung wala siyang maipapalit, i-refund yan na lang. Ayun, waiting ako kung may papalit pa siya or i-refund. Di ko lang alam kasi meron pa akong order sa kanya na isa, hindi pa dumarating. Yun guys, and then next nating update is eto naman, succulent dew drops. Ito naman yung mga succulent galing kay Succulent Dew Drops. Dumating to no March 10. Tama, March 10. Hindi ko na na-videohan yung pagpapat ko sa kanila. Pinat ko sila nung kinabukasan din, March 11. Nung dumating to, may mga mashi leaves sa ilalim, may mga nagmamashi. Tapos nung inner dry ko, kasi mainit dito mainit naman dito, nag-dry na yung mga mashi leaves sa ilalim. Hindi naman lahat, may mga natira pa ring mashi, tinanggal ko na lang. Tapos nung pagkahapon, tinanim ko na sila lahat, tinanim ko na lahat, wala na akong iniwan. First is si Snow Bunny. Ito yung 3-head na Snow Bunny. Okay naman siya, pinag-isang pot ko na lang kasi kailangan ko magtipid ng space dahil wala na akong space. May mga parating pa akong succulents, and then okay siya. Wala pa ring dilig, kakapat ko lang siya nung March 11. Ano pa lang ngayon? March 12. Tama, March 12 pa lang ngayon. Kahapon ko pa lang tinapat. And then ito si Mont Blanc. Si Mont Blanc, maganda rin. Madungis pa sila guys kasi nga galing sila sa shipments. Si Mont Blanc. Ito si Marfin. Itong si Marfin guys, ano ba to? Pretty and Pink din ba siya? Kasi pag sinesearch ko si Marfin, lumalabas Marfin or Pretty and Pink ang lumalabas. Pretty and Pink, tama ba? Isa lang ba yun? Okay na siya. Ito yung yung pinakaunang-una kong order dito kay Succulent Dew Drop. Ito yung naiwan na dalawa, si Super Bomb tsaka si Marfin. Mga February ata yun. Oo, mga February naiwan siya, kaya pina-air dry ko sa kanya. Sabi ko magdagdag ako ng pangsabay sa kanila para maipa-ship niya sa akin, kasi mayroon yung minimum silang minimum purchase 500 pesos. And then ayan, okay naman si Marfin. As of now, wala naman ako nakikitang problema. Wala pa mga dilig to, hindi ko pa nadiligan. Sa Super Bomb, di ko alam kung magse-survive siya kasi ito talaga yung naglagas naubos. Ayan, ganyan yung niya, condition ng mga leaves niya, bugbog, parang may mga pasa. Halos lahat may mga parang pasa-pasa. Kaya let's see na lang kung magse-survive siya. Sana mag-survive siya. Ito nga, nagmamashi pa siya mashi. Well, yung mga medyo matigas pang leaves, ayan, nakapropa. Baka baka sakaling propa siya, magtubo ba. And then next is itong Cat's Claw, 2-head to, magkadikit. I decided to na lang, separate na lang para kasi siya tabingi yung pagka-rosette niya pagka magkasama sila. Pero tignan nyo, nung pinaghiwalay ko, bumuka na siya, diba? Ang ganda ng kulay niya, ganda ng claw niya, red na red, tapos dark green siya. May isa akong Cat's Claw dito, maputla. Wait lang, kunin ko. Ito yung Cat's Claw ko, galing tong Shopee. Until now naman, buhay siya, pero parang hindi siya ganun ka-dark, tsaka yung mga claw niya hindi ganong visible. Kaya umorder ako from Benguet. Ang ganda talaga ng kulay pag galing sa Benguet, red na red. Sana hindi mag-iba yung kulay niya dito sa akin. Ayan, tapos ayan, may 3 Cat's Claw ako, isang isang light, dalawang darker ang color. Kaya so happy. Favorite ko to si Cat's Claw. Dati nung nag-succulents din ako, mga way back 2017,
Nag-alaga na rin ako ng cat's claw. Yun nga lang, napabayaan ko talaga. Naubos sila lahat. Natira lang yung mga matitibay talaga. Ngayon na lang ulit bumabalik yung hilig ko sa succulents. Ngayong year lang talaga. Bali, nag-start ako mag-order December lang, last year. December 2025. Kaya yan, nagkukulik ako ngayon. Sana mabuhay ko sila. Karamihan sa mga in-order ko is mga first time ko lang alagaan. Kasi parang wala lang. Feeling ko, ang hirap nang hanapin yung mga dating succulents. Yung mga sinauna, katulad nila Black Prince, Rose Cabbage, yun. Wala nang gaanong nagbebenta na seller ng ganon. Kaya, ang hirap na nilang hanapin. Kaya yung mga succulents na na-order ko is yung mga bagong, aywan ko, hindi naman siya bago. Parang bago lang para sa akin. Bago lang alagaan. And then, ito si Zaragoza. Ito naman, galing to kay Leaning Bloomers. Pag nilalabas ko siya dun sa rain or shine, hindi niya kaya. Nagkakaroon siya niya, no? Ano ba yan? Nabe-burn siya. Nasusunog siya sa init. Hindi niya kaya yung init. Kaya ipinasok ko ulit siya. Dito kasi sa part na to, meron siyang ganyan. Covered siya ng anong tawag dyan? Basta, yung clear na ano yun? Ayan, yan ang bubong. Hindi sila maulanan dyan. Tsaka hindi rin ganong kasi ito, pag sobrang tirik na ang araw, binababa ko yung mga net na yan. Sa ngayon, ino-open ko lang kasi sayang yung araw, hindi ganong pumapasok. Kasi siya halos 70% shade siya. 70% shaded ganyan, Ayan, kapag ganyan, hindi ganong napasok dito yung init na. Kasi sobrang sakit na sa balat ng init kapag pagka kapag nakataas yung mga net. Dito kasi morning lang yung dito araw, morning sun hanggang 11. Ayan, hindi pa ganun kasakit sa balat, kaya kaya pa nilang tolerate yung init. Anyway, next natin is si Peach and Cream, yung matabang stem. Grabe yung stem nito, ba, mas malaki pa sa ayan, taba ng mga niya, stem niya. Tapos ang ganda ng pagka ng kanya mga rosette, kasi para siyang bonsai ang cute, para na siyang bonsai, di ba? Cute. Peach and Cream, may mga dry leaves na siya dyan kasi nauuhaw na yan sila. Pero di muna tayo magdidilig, antayin natin mga Sunday siguro magdidilig na ako. Ano pa lang ngayon Wednesday, 3 days pa sila mag-aantay. Next is seed Rubidona. Look, so cute. Ang ganda ng kulay ni Rubidona. Ang ganda niya. May kagat lang siya dyan. Yan, dumating siya ganyan na talaga Ganda. Ito naman, wala rin siya mga mashi. Okay naman siya. Meron siya nung dumating, may mga mashi leaves. Tinanggal ko. Wala pa sa ngayon. Isang araw pa lang naman, siguro di pa natin makikita kung ano ba mangyayari talaga sa kanila. Kasi isang araw pa lang naman silang napat. So, let's see kapag after a week siguro kung talaga masusurvive nila. And then si Amakante, pero pinangalanan siya ni seller ng Amethystinum. Di ko alam kasi si Amakante, nung nagla-live siya, Amakante ang pagka-ID niya. So, pero nung dumating sa akin ang naka-note dun sa tissue na nakaano sa kanya, Amethystinum. Ayan siya, bumumuka na yung mga leaves niya. Ganda sana to kung medyo naka-close siya parang ganito kay Rubidona. Hindi nagbukahan na siya kasi mainit dito, medyo shaded na mainit kasi tagos talaga yung init dito, kaya okay naman, hindi naman ganun kasobra. Ito si Neon Light, sobrang laki talaga nito guys, ang laki, parang kasi laki lang siya ng palad ko. Laki. Neon Light, ganda ng kulay niya. Para siyang giant cat's claw. Pero hindi siya cat's kasi may mga red siya Ang ganda niya. Parang gusto ko siya. Ang laki niya. Para siyang rose cabbage na may mga claw. Ay, hindi rin. Ganda niya talaga. Neon lights.
And then, sino ba to? Monroe. Ayan. Pink Monroe siya. Pink Monroe ba? Hindi ko alam kung Pink Monroe ba siya or kasi di ba may mga Orange Monroe. Ano pa ba yun? Di ba? Ganda niya eh. May mga red tip din siya. Ang taba niya. Mafarina din siya. And then si Bloody yan. Bloody Jelly. Diba? Okay na siya. Bloody Jelly. Ganda. May mga babies pa siya sa ilalim. And then, meron pala akong casualties nung ano. Kasi nung Sunday ako nagdidilig eh. Biglang pag Monday, biglang umulan dito. Lakas ng ulan. Ayan, nabulok si ano. Nabulok yung mother ng aking Senman. Kanina ko lang kaninang ewan ko kung dahil yun dun sa umulan nung Monday. Kasi pagkadilig ko ng Sunday, kinabukasan umulan. Okay pa naman siya. Tapos, kanina, morning, kita ko na lang yung kanyang mga leaves. Nagbagsakan, naglagas. Ayan o. Kaya, prinop ako. Tapos, pinutol ko na yung stem na naglagas. Nilagyan ko siya ng cinnamon powder para mahil yung kanyang sugat. Huwag lang sana magtuloy-tuloy yung pagkarat niya sa ilalim. Huwag lang sana dumiretso sa roots kasi mag-connected tong mga babies na to eh. Iisang stem lang yan sila eh. Pagka dumiretso yan, baka maapektuhan din yung mga babies. Maubos sila lahat. Kaya tinabi ko muna siya. Dito kasi siya nakalagay. Kaya pag umuulan, maanggi dito banda. Maanggi talaga. Pumapasok yung ulan pag di ko binababa yung net na yan. Pumapasok siya dito sa dito sa mga area na to. Kaya dyan ko nilalagay yung mga medyo matitibay. Ito mga si Adolphi, yan, matibay yan si Ghosty. Tibay yan. Laxiflora, yan, sobrang tibay niyan. Tagal na to sa akin eh. Tapos, update din pala kay Subcarombo sa ex-Lawi. Ayan na siya guys. Lumiit na siya. Samantalang nung bagong dating yan, ang laki niyan. Mahal pa naman yan. Nasa 200 ko ba? Oo, 200 plus ko siya nakuha. Kaya ano rin, succulent dewdrop. Nung dumating kasi siya, lamog. Nung tinanim ko, ewan ko, parang everyday siya mamashi leaves, tapos naglalagas yung leaves, hanggang sa inaprot ko. Yun na, nakita ko yung kanyang stem na parang nangingitim. And then, pinutol ko na, tinanggal ko na yung mga nagrarat. In-air dry ko siya ng 1 week. Wala pa rin mga 2 weeks na nga eh. 2 weeks na naka-air dry. Walang mga new roots na lumalabas. Kaya, I decided na itanim na lang. Tanim na lang sila. Tingnan ko na lang kung mag-survive sila dyan or gusto talagang mang-iwan. Mang-iwan na. Tapos, update kay Gypsy. Ayan na siya. Puro leaves na lang natira kay Gypsy. Wala na. Tsaka dito guys, etong si Agavoids. Ayan. Hindi ko alam kung itatago ko ba siya dyan. Kasi dyan bantay di gano'n nasisikatan ng araw eh. Kasi pag nilalabas ko siya dito kasi trikang araw dito kapag hanggang 11 o'clock. Nasusunog yung mga dahon. Hindi nila kaya talaga i-tolerate yung init. Kaya tinago ko sila dyan sa gilid. Kaso naman, pag tinatago ko, nawawala yung mga tips niya sa yung parang ganyan, yung mga red tips niya na parang claw. Nawawala naman. Nagiging green lang siya. Pag nilabas ko naman, nasusunog naman. Hindi ko na maintindihan. Siguro dyan na lang muna siya. Di bali mag-green na lang siya. Huwag lang masunog yung niya. Dahon. And then, update ko na rin kayo sa iba. Mga ibang dati nang naitanim. Ito, Chloe. Si Chloe na nagka-problema pero bumabalik na siya sa kanyang sa kanyang dating self. Pagdesisyonan ko palang ihang na lang sila. Si Chloe, si Landazay, nakahang na lang din yan.
Ay, Mendoza tuloy. Ellen. Ellen pala. Ayan, pinag-isa ko na lang si Ellen ko. Dalawa kasing pot yung Ellen ko. Yung una kong pot galing kay Gianna Canopes. And then, naka-order ako kay Eco Bloomers. Leaning Bloomers. Ng isa pa. Pinagsama ko na lang. Ayan. Maganda siya tingnan pagka-compact. Diba? Ang ganda. So, ba't ayaw mag-focus ng camera? Ayan. Gusto nila dyan. Naaarawan kasi sila dyan. Mas okay na yan. Kasi pag naulan, hindi ganong mabuhusan ng tubig kasi nagkakaroon siya nung ang tawag doon, yung itim-itim na pot sa kanyang mga leaves. Edema ba tawag doon? Yun. Tapos, eto na. Si cream puff ko nga pala, meron din pagbabago sa kanya. Ito. Kasi ito nasa harap, mga maliliit. Ito nasa likod, dalawang malaki to ganito. Yung isa, biglang naglaglagan din yung dahon. Dahil yata ito dun sa nag-rain, nagdilig ako ng linggo din kinabukasan nag-ulan-ulan. Kasi nababasa pa rin sila dito Ayun, nag-rot siya. Nag-rot yung stem and then naglaglagan yung mga leaves. Ito lang yung natirang medyo okay na leaves. Yung na-survive, natanggal ko kaagad hanggat hindi pa maabot sa taas na taas yung rot niya. Pinagtatanggal ko na agad yung leaves. Tapos dyan, pro pa lang yan. And then look, si Dusty Rose. Ang ganda na niya. Ito yung magnanay na magkahiwalay. Nandun sa may rain or shine court sa taas. Napagdesisyonan ko siyang pagsamahin na lang. Kasi nga, kailangan ko ng space. Tapos, look. Nung nipat ko siya dito, sa malaking pot na to. Malaki kasi ito 7 inches 7 by 5 ata to 7 by 5. Biglang laki siya. Yung maliit na pops niya humabol na sa mami niya. Ito yung mami ito yung mami. Biglang mas malaki na yung pops niya. Tuwang-tuwa talaga, ang cute. Bigla siyang tumantay na ng laki sa mami niya. Tapos yung mga dahon nila nakatayo talaga. See, nakatayo talaga siya ganyan. Ang cute talaga. Tuwang-tuwa ako sa kanila. Ayan.